Ngayon po ay maghahatid po ako ng isang talumpati po na gumawa po ako ng talumpating napapanahon sa issue natin ngayon. Kung ano bang kinakaharap ng Pilipinas. Yun po ay yung korupsyon. So, korupsyon. Ano nga bang korupsyon? Korupsyon, isang salitang pamilyar sa ating mga Pilipino. Hindi na ito bago sa ating pandinig, lalo na tayo'y naninirahan sa isang bansang matagal nang hinaharap ang ganitong problema. Nakakalungkot isipin na sa tuwing may halalan, tila palakasan at pag-aagawan sa posisyon ang nangingibabaw. Minsan pa nga, nauuwi ito sa dahas, pananakot at pagbili ng boto. Kaya mapapaisip ka talaga, bakit sabik na sabik silang maluklok sa posisyon? Gusto ba talaga nilang maglingkod sa bayan? O baka naman kapangyarihan at pansariling interes ang tunay na dahilan? Napapansin natin, at hindi ito lihim, na marami sa mga nauupo sa pwesto ay biglang gumaganda ang buhay. Tanong ko lang, ang sweldo ba nila bilang opisyal ay sapat para magkaroon ng brand new cars? Hindi lang isa o dalawa, kundi higit pa. Para makabili ng mamahaling relo at makapagpasyal sa iba't ibang bansa kasama ang pamilya? Bakit parang imposible kung sa sweldo lang ang pagbabasihan? Bilang isang kabataang Pilipino, naaamoy ko na may mali. Siguro naaamoy ko ang 8 letrang ito. K, U, R, A, P, S, Y, O, N. Korupsyon. Ako lang ba? O pati kayo? Nakakagalit, nakakapanlumo. Tama nga ang sabi ni Jessica Soho, hindi baha ang magpapalubog sa atin, kundi ang korupsyon. Kaya't sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga kapwa kabataan, panahon na para tayo'y magising. Hindi na tayo dapat manatiling walang pakialam. Dapat tayong magkaroon ng boses sa pagbabago ng sistema ng ating pamahalaan. Pumili tayo ng mga lider na may tunay na hangaring maglingkod, hindi ng mga uhaw sa kapangyarihan. Huwag nating sayangin ang ating karapatang bumoto. Dahil sa huli, tayo pa rin ang may kapangyarihang magluklok ng tama at tapat na lider. Hindi pa huli ang lahat. Sabay-sabay nating isigaw, korupsyon is over.